Isa pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, ang magandang balita ang ating background ngayon. Walang iba kundi ang ating Biblia. Ang Biblia na nakasaad lahat ng blessing, nakasaad lahat ng pangako, nakasaad lahat ng warning, at nakasaad din ang malapit ng pagparito muli ng ating Panginoon. Kumusta po kayo mga kaibigan? Nawa po ngayong umaga nakangiti tayo mula po nung tayo nagising at muling ginising ng ating Diyos. Nawa po kahit mayroon po tayong mga pinagdadaanan, mga problema at suliranin, mga sakit karamdaman, ay hindi po tayo patatalo dyan. Ibigay po natin lahat sa Panginoon kasi ang hindi natin kaya, ibigay natin sa Diyos at kayang-kaya yan ang ating Panginoon. Kaya ngayong umaga mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na buksan po ang inyong mga Biblia at sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay pang 55 days natin sa ating Bible reading at maraming salamat sa Diyos dahil ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kalakasan. Kagabi po, late na po akong natulog dahil medyo matagal po natapos yung aming Christmas party dito. Samahan po ng mga magkakapitbahay at marami pong mga blessing ang nandoon. At raffle po yun at salamat sa Diyos. Nagbigay po ang Panginoon ng isa na namang electric fan sa amin. Noong nakarang taon, nakabunot din ako ng isang electric fan na nalo rin sa raffle yung pangalan ko pero iniregalo ko po sa mga kapamilya. Ngayon, meron naman pong binigay ang Panginoon isang electric fan na naman. Titignan ko po kung kailangan namin dahil kung hindi namin kailangan, pwede na naman pong iregalo sa nangailangan ng electric fan. Ano po, kasi sabi ko nga, kung kami ay merong 2 electric fan na dito, sapat-sapat na po yun sa amin. Ganun po si Lord eh. Kumbaga share the blessing para yung blessing ng Panginoon patuloy nating maranasan. Kahapon po ay binigyan din kami ni Lord, purihin ang Diyos, siguro mga 20 kilos na bigas. Yan, libre po yun. Tapos mga groceries, mga worth 1,000 din siguro. Napakalaking bagay po yun. Tuwang-tuwa po ang mga tao kagabi mga kaibigan habang tumatanggap ng blessing. So ngayong umaga po, yung blessing naman Lord ang ating pag-usapan dito sa kanyang salita. Mga blessing ng Panginoon mula doon sa buhay ng mga Israelita, mga pangyayari noon na nangyayari din sa ating kapanahonan ngayon. Medyo iba nga lang ang tema. Kumbaga nag-level up yung pangyayari ngayon sa ating kapanahonan. Kung sa panahon ng Israelita, kapag nagkasala ay merong mga panghandog sa kasalanan, may panghandog para sa kaluwalhatian ng Diyos, may mga offer sila sa Panginoon at iba-iba. May hayop, mayroong insenso, may usok. Pero sa ating kapanahunan, nabago po sa New Testament. Kapag tayo po ay nagkasala, ay hindi na po mga hayop ang ating ihahandog, kundi yung ating sarili. Lumuhod lang tayo sa Panginoon, umamin na tayo nagkasala at humingi ng tawad sa Diyos. Merong ipinangako ang Panginoon sa 1 John 1:9 na patatawarin naman niya tayo kapag tayo nagkasala at humingi ng tawad sa Kanya. Ano po? Yung pagka-level up po ng Word of God sa ating panahon ay napakadali, napakasimple. Kaya lang, ang mga tao ngayon ay hindi kagaya ng mga Israelita. Ang mga Israelita, kapag nagkasala nung panahon nila, ay takot na silang gawin ang kasalanan. Pero naman sa ating panahon ngayon, pag nagkasala ngayon, hihingi ng tawad, maya-maya nagkakasala na naman. Yung iba nga ayaw nang humingi ng tawad kasi sinasabi, ay hindi naman yung kasalanan, biro lang. O di po ba? So, atin pong ipagpatuloy ang ating pagbabasa. Ngayon po ay nasa Deuteronomio chapter 16 po tayo at pang 55 days na po natin, day 55 sa ating Bible reading. At inihiling ko po sa umagang ito, nagabayan po tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita at turuan din ng Banal na Espiritu Santo na maunawaan po natin ang Kanyang salita. Ano po? Ang salita ng Diyos na purong-puro, ang salita ng Diyos na meron pong warning, may blessing, may paalala,
merong nakakatakot, may sumpa, may salot, at meron namang buhay, kumbaga pagpapala mula sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko, mga kababayan ko mula Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kaibigan na sa iba't ibang panig ng daigdig, kung kayo po ay may oras o may panahon na magbasa, sabayan ako sa pagbabasa at may panahon ng pagkikinig, dito na po tayo sa totoong totoo. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa Deuteronomy o Deuteronomio chapter 16. Ang title po nito, ang tatlong kapistahan. Ipagdiwang ninyo ang buwan ni Abib at ganapin ang inyong Paskwa para kay Yahweh. Pagkat buwan ng Abib, nang ialis niya kayo sa Ehipto, mag-aalay kayo ng handog na pangpaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura sa loob ng 7 araw. Ang kakanin ninyo ay tinapay na walang libadura. Ang tinapay na pag-alaala sa madalian ninyong pag-alis sa Ehipto noon, sa loob ng 7 araw na yaon, ni huwag magkakaroon ng libadura sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y ihahain ninyo paglubog ng araw sa araw ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakanin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyong tulda. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura sa ika-7 araw. Magdaraos kayo ng banal na pagpupulong, sino may huwag magtrabaho sa araw na iyon. Pagkalipas ng 7 linggo, mula sa unang araw ng paghapas, ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh ang inyong kusang handog mula sa inyong ani. Ayon sa biyaya niya sa inyo, kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga Levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila, at ang mga babaeng balo. Ito'y gaganapin ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto at sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga kubol. Matapos iligpit sa bangan ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas, isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga Levita, taga-ibang bayan, mga ulila at mga babaeng balo. 7 araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para kayo'y makapagdiwang na lahat. Ang inyong kadakilaan ay 3 beses 1 taon na haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang libadura, pista ng mga linggo at pista ng mga kubol, magdadala sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya, ayon sa biyayang tinanggap ninyo sa Kanya. Ang pagsasakatuparan ng katarungan. Humirang kayo ng mga hukom at ng iba pang pamunuan para sa inyong bayan. Ayon sa kanya-kanyang angkan, sila ang mamamahala sa inyo at maggagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol, pagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Ang katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang
Asher sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh, at huwag kayong gagawa ng ribulto pagkat siyaon ang kasuklam-suklam sa kanya. Ituloy po natin sa verse 17. Maiksi lang po ito mga kaibigan. Sabi po dito sa verse 17, huwag kayong maghahandog ng baka o tupang may kapintasan o kapansanan pagkat iyon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Sino man sa inyo ang gumawa ng di marapat sa kalooban ni Yahweh o sumira sa kanyang tipan, maglilingkod at sasamba sa mga Diyos-Diyosan sa araw, sa buwan o sa mga bituin, ay sisiyasatin ninyong mabuti sa sandaling may nagsabi sa inyo o kahit mabalitaan lamang ninyo. Sino mang magpatutuhanang gumawa ng alinman sa mga ito ay dadalhin sa pintuang bayan at babatuhin hanggang mamatay. Ang hatol ng kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo. Hindi sapat ang patotoo ng isang saksi. Ang mga saksi ang unang babato sa nagkasala, saka ang bayan. Aalisin ninyo sa inyong kapulungan ang mga kasamaang tulad nito. Kung sa puok ninyo ay may mabibigat na usapin at higit ninyo at hindi ninyo kayang lutasin, tulad ng patayan, pang-api o pananakit, dalhin ninyo sa lugar na pinili ni Yahweh. Iharap ninyo ito sa Levita o hukom na nanunungkulan sa panahong yaon at sila ang hahatol. Tanggapin ninyo ang sinumang ihatol nila sa inyo ng sunding lahat. Kung ano ang sabihin nila, siya ninyong gawin. Huwag kayong lalabag sa anumang tagubilin nila sa inyo. Papatayin ang sinumang hindi susunod sa turo ng saserdote o sa hatol ng hukom. Huwag ninyong pahihintulutan ang inyong huwag ninyong pahintulutan ang gayong kasamaan sa inyong kapulungan. Kapag ako'y nabalitaan ng lahat, matatakot na silang gumawa ng gayon. Ang paglalagay ng hari. Kapag kayo naroon na at naninirahan ng maayos sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, maaaring magustuhan ninyong magkaroon ng hari. Tulad ng mga bansa sa paligid ninyo, maaari kayong maglagay ng hari. Ngunit, ilalagay ninyo ay yaon lamang kalahi ninyo at pinili ni Yahweh. Ang ilalagay ninyong hari ay hindi maaring magkaroon ng maraming kabayo. Hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo, pagkat ipinagbabawal niya ang magbalik paroon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. At hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Kapag siya'y nakaluklok na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga saserdote. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh. Sa gayon, hindi siya magmamalaki sa kanyang mga kababayan at hindi lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay mamamahala ng matagal sa Israel. Purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Napakabuti ng ating Diyos. Dito po sa chapter 16, black na yun nasa isip ko, sorry naman po mga kaibigan. Dito sa chapter 16 ay andito pa rin ang pagpapaunawa ng Diyos sa tamang paghandog, at kung ano pa rin yung pwedeng ihandog yan, na talagang wag lang
Meron na namang sinabi ang Panginoon dito sa verse 21 ng chapter 16. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang asyera sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh. At huwag kayong gagawa ng ribulto pagkat yaon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Nawa po ay naintindihan natin ang salita po ng Diyos ang narito sa Holy Bible o dito sa Biblia. Ang nagsasabi po nito at hindi po ako. So, ang laman po kasi ng Biblia ay kinasihan po ito ng Banal na Espiritu Santo sa bawat nagtatalaga ng salita o kautusan ng Diyos dito po sa Biblia. Kaya dito po tayo maniwala sa Biblia kasi ito lang po ang iniwan ng Diyos sa atin kasama ng Banal na Espiritu Santo na magpapalaya sa atin mula sa mali ay dadalhin tayo sa tama dahil ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya. At dito naman po sa chapter 17, ito naman po ay nakakatuwa. May babasahin po ako dito. Sabi po dito sa verse 16, ang ilalagay ninyong hari ay hindi maaring magkaroon ng maraming asawa, hindi rin niya maaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo. Pagkat ipinagbabawal niya ang magbalik paroon. Hindi siya dapat mag-asawa ng marami. At baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Kung siya'y nakaluklok na sa trono, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga saserdote. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh. Sa gayon, hindi siya magmamalaki sa kanyang mga kababayan at hindi lilihis sa mga tuntuning ito. Kung magkagayon, siya at ang kanyang mga anak ay mamamahala ng matagal sa Israel. Dito po yung nagbigay po sa akin ng highlights dito, yung wag magkaroon ng maraming ang isang pinuno. Wag siyang sabi dito, hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Yan, kapag siya'y nakaluklok na sa trono. Gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga saserdote. Uulitin ko ulit, hindi siya dapat mag-asawa. Chapter 17 verse 17, hindi siya dapat mag-asawa ng marami at baka siya makalimot kay Yahweh. Hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng panunungkulan. Yan. Hindi dapat magkaroon ng mga kayamanan habang nanunungkulan ng isang leader o ang isang hari. Kasi kapag ang tao ay yumayaman, nawawala po yung puso sa totoong dahilan kung bakit siya itinalaga ng Panginoon bilang hari o bilang leader. Nawawala sa Panginoon, nawawala sa focus na pinakamagandang dahilan ng Diyos kung bakit siya nailuklok. Kasi nga po, dumadami ang kayamanan, kaya napupunta po sa kayamanan ang puso, ang isip, at ang buhay ay nakatune in na lang sa kayamanan. At kapag ang isang leader ay nakatanggap na ng grabe saganang kayamanan, hindi pa rin ito nabubusog, hindi pa nakukontento, walang satisfaction. Dahil ang gusto ay madagdagan pa at lalong napapalayo ang puso at isipan sa Panginoon dahil nakatune in na lang sa kayamanan ng mundo ang isipan ng isang leader. At marami pong nangyayari yan. Marami pong nangyayari na ganyan, kahit man sa barangay, kahit man sa mga munisipyo, kahit man sa mga senado, kongreso, di po ba? Isa po tayo sa gising na nanonood at nakikita ang mga mali na nangyayari sa mga leader na padami ng padami ang kayamanan. Kaya salamat nga po sa Panginoon mga kaibigan kasi wala pong kayamanan ang inyong Nanay Relly. Kumbaga wala po kaming tinatamasa na kayamanan dito sa lupa, kundi ang aming kayamanan lang talaga na
Pinapasalamatan sa bawat araw yung habag ng ating Diyos. Kaya mana na ngayong umaga ay nakatanggap na naman tayo ng himala sa ating Panginoon na muli po tayong ginising. Alam niyo po, tuwang-tuwa nga po kahapon kasi yung aming grocery, mahigit 1,000 worth yun kung bibilhin. O libre na ang aming bigas, 20 kilos, libre na. Ang appliances yan, meron kaming isang electric fan. Pero sabi ko nga, kung hindi kailangan dito sa aming bahay, ay pwede nang ibahagi sa iba. Ano po, kasi Pasko naman. Noong nakaraang Pasko, ibinahagi ko rin yung nabunot din ang pangalan ko. Electric fan din yun. At ibinahagi ko nga po naman sa iba. Si Bunso ay may electric fan. Kami ni Lolo Dudong ay may electric fan. At ang aking anak dyan na nagpagawa ng kwarto sa aming garahe ay marami ding electric fan, may aircon. So, okay na po yun. Kumbaga ay yung mga hindi nagkakaroon ng electric fan ay ibahagi natin. Kasi yun po ang hindi lang po yung diwa ng Pasko. Kasi Pasko kaya ito nang bibigay, hindi. Araw-araw po ay gumawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa. At gaya nga po ng ating binasa, nawa po no, ang ating mga pinuno o mga leader ng ating bansa mula sa Malacanang papuntang lalawigan o mga syudad papuntang barangay, nawa po yung mga gumagawa ng batas, lahat mula sa ating mga hukom, yan, sa korte, yung mga judge, yung mga abogado, mga fiskal, nawa po yung bagay na dahilan o tamang dahilan ng Diyos kung bakit sila naging hukom, bakit sila naging judge, kung bakit sila naging fiscal, bakit sila naging abogado, nawa ay malaman nila yung katotohanan, ang dahilan ng Diyos kung bakit sila inilagay sa mga pwestong iyon. Upang sa ganon, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na maranasan ng ating bansang Pilipinas. Kaya mga kaibigan, makontento po tayo kung ano pong ibinigay ng Diyos ngayong araw. Makontento po tayo at masatisfy sa lahat ng blessing na binigay ng ating Diyos. Huwag nating titignan yung kaunti, maliit, o malaki. Baka sa malaki lang tayo tuwang-tuwa, tapos pag konti, maliit ay hindi tayo matutuwa. Purihin ang Panginoon, sabi ng ating Diyos. Kapag mapagkatiwalaan niya sa maliit na bagay ang kanyang mga anak, ay mapapagkatiwalaan din ito sa malaking bagay. So kahit maliit, pasalamatan natin sa Panginoon at pakita natin sa Diyos yung galak at tuwa natin. Yan po. So yun mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Salamat sa Diyos kasi hindi ba anong naririnig ang pa-music ng kapitbahay dito sa loob ng aming kubo. Kaya nga po inuna ko na kasi maya-maya yan, after lunch, talaga maglalagabugan na naman po yan ang kaliwat kanan ng mga ingay, bidyuki, kantahan dito, kantahan doon. Ganyan po ang trabaho ng mga tao sa mundo. Ano po. Kaya tayo po ay walang sasayangin na oras. Pagkatapos ko po mai-upload dito, maglinis-linis muna. Katatapos ko lang pong mag-agahan. Tapos, maglalaba po ang inyong Nanay Riley. Marami po tayong labahan. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa mga live na ginagawa ko sa bawat araw o kaya gabi. Minsan, madaling araw pag nagigising ako, sabi ko, Lord, sayang ang oras. Makakaidlip pa ako ng mga 1 hour. Ilalive ko lang para makaipon ng watch hour. At ang Diyos po ang nakakaalam ng motibo ng ating puso. Lahat-lahat ng ating ginagawa. Ialay po natin ito lahat sa Panginoon. Hindi para sa ating sarili lamang. Higit sa lahat, ibigay po natin sa Diyos ang ating pagmamahal. Higit pa sa ating buhay. Higit pa sa lahat ng bagay. Mahalin po natin at purihin ang ating Panginoon. At maraming salamat sa ating Diyos sa kanyang salita ngayong umaga na nawa po, pag inulit-ulit po natin basahin, nawa po ay mas malalim pa na kapahayagan ang maipaunawa sa atin ng banal na Espiritu Santo upang sa ganon tayo po ay mamumuhay ng tama sa harapan ng ating Panginoon gamit po ang kanyang salita. Salamat sa Diyos sa buhay ninyo mga kaibigan ko at dito ko po tatapusin ang ating pang Day 55 Bible Reading. Salamat po sa inyong pakikisa. Salamat sa inyong suporta dito sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating
Panginoon. Amen.